Kasi minsan sa ganung galawan tayo yung mapapasama. Napakagaling nun! Gusto ko kaya mga boss i-share ko sa inyo. Mind your own business and focus on your goals. Hello mga stories, mayroong kasing linya maganda yung pakinggan, no? Mayroong kapag nilagyan ng maling sitwasyon, no? Mali yung bagsak, no? Isa lang yung mga linya ng mga mind your own business, on your, normal, di ba? Parang ganun. Mukhang wise, mukhang cheesy. At mukhang parang may aral, no? Pero ang tanong kasi dito, no? Paano kung ang business mo ay public? Paano mo yung issue mo, ikaw mismo ang nag-post, no? Paano yung customer concern after sales sa public trust yung usapan? Pwede mo bang sabihin huwag kayong makialam? Kasi yan mismo mensahe na yan ni Boy AC Garage, no? So, ngayon, panoorin na lang natin, no? Itong ano na to. Itong video na to. At mag-ano tayo. Mag-react pa tungkol dito. Ito as of recording, kaka-post lang ito. Kaninang umaga to. Okay? So, panoorin natin yung sinabi na dito. So, maikli lang to. So yun mga bossing ko, bali magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Bali good morning po. So keep like, share, and comment lang mga boss sa lahat ng mga vlogs natin, sa lahat, para mapasali ka doon sa ipamimigay natin sa sakyan. Then, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Talaga ba nagpamamigay ng sasakyan? Ano yung nakita ko yung post doon sa sinabi na not for sale daw. At sa mga basher ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. At yun, bali, nga pala mga boss, gusto ko lang din i-share sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga pinakamamahal na nakasubaybay. So meron lang ako na basa at ito'y meron talagang aral. Kumbaga kaya gusto ko lang din i-share sa inyo mga boss ha. So babasahin ko lang ha. So lesson learned. Mind your own business. If it has nothing to do with you, better wag na magsalita. Stay on your lane. Ayan. Number 2, focus on your goals. Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Galing. Teka lang. Yung binabasa mo saan galing mo? Di mo kinikredit yan, no? Anyway, sige. Money is only a tool and doesn't make you vulnerable. Mas mataas ang value ng attitude, integrity, and dignity kaysa sa pera na gawa lang din ng tao. Sa pool. Always protect your inner peace. Trust no one in the game, lalo't stranger. Pag may nag-uutos sa'yo na di mo namang kilala, auto-decline dapat yun, lalo't negative energy ang dadalhin sa'yo and sa crowd mo. Tama yun. Keep the hustle clean, always be transparent. Transparency build the highest level of trust. And keep doing that extra mile no matter the situation para mapil ng client mo na never mo siya iniwan kahit hirap ka din. 6. Empathy. Learn to play the right words. A salesman must know the rules to regain back clients' trust despite of bad situation. Nobody's perfect. And anyway, and you'll need is best empathy to cover it all up. Number 7, contentment. You are already at the top selling to big shit popping. PS, eto pinaka last mga boss, eto may aral din to, nabasa ko to, ganda na yun to. Very bright strategy to destroy someone. Ayan na, katulad ng mga pag-review. Ayan na, pagbibigay ng pera para masabing nakatulong. Clickbait ang ginamit para mapagawa ng bad reviews. Kumagat sa bait kaya gumawa. Ito na yung time na pwede na mag-backfire dahil mahati na ang paniniwala ng fans club. What goes around comes around. Ayan. Better stay alone, quiet,
and humble. Yan. Whether it's content or not, as long as I learn something from it, it automatically benefit me. Magaling ang nag-post na ito. So, ayun nga mga boss. Sample na lang yan syempre ng nagbibenta ng Rolex. Tapos ako'y, di ba? Rolex na nagbibenta ng Rolex. Rolex Tapos ako na small time business lang. Hindi na, kung ako yung nagbibenta ng Rolex, hindi ko na para pansinin yung small time small time business. Kasi small time na nga hindi mo na kailangan pansinin. Kumbaga, wala namang silbi, kumbaga, wala namang bitaw, di ba? So, ayun, yun lang ang pinaka naging aral. Huwag na tayong mangingialam sa mga bagay naman din na hindi tayo kasali para hindi rin tayo mapasama or mapalagay sa hindi maganda. Teka lang, huwag kang makisali. Dapat ikaw din huwag kang makisali sa laban nila. Okay? Medyo damage control ka dito diba? Yung away ng dalawang influencer. Nakikisali ka Alam mo, hindi ko alam. Diba? Yung kinanta niya ni MG, ni Kalaman. Doon pa lang, may mga, mga reference. Labi yun. Sabi, wala akong alam. Baka sa ikaw. Masasapit ka dyan, boy. Nagawa mo. Ako, nagre-react lang ako kasi ito ay various doctrine naman kasi yung ginagawa ko. Kasi yung mga pinapost nyo publicly sa social media ay binabasa ko at nire-react ako. Yan kasi ang trabaho ko dito. Okay? Pero ikaw kasi, straight to the point Di mo alam yung pinaglalaban nila Tapos sisirahin. Baka ikaw madali dito. Sinasabi ko sa'yo. Alam mo naman si F2A. Diba? Hindi mo alam sino binapangga mo. Diba? Kasi minsan sa ganung galawan tayo yung mapapasama. Napakagaling nun! Gusto ko kaya mga boss i-share sa inyo. Mind your own business and focus on your goals. Baka ikaw, mind your own business yung pinaglalaban nila. Dapat quiet ka lang sana Pero hindi. Nagbuka ka na ng Nagbuka na, hindi mo na nilalaman Diba? Tapos sabihan mo nga siya ng poverty point Nako, ka dyan. Makakasuhan ka ng ewan ko, totoo man yan, Pwede kasuhan ng ganito. Ewan ko lang, sa akin lang. Pero sa akin, baka dismiss na Pero, dapat hindi ka lang magsalita dito. Anyway, so mga stories, yan lang muna, tuloy nyo, hindi ko itutuloy ito. Pero napanood ko yan kanina, okay? Ito sa akin lang dito, wala tayong hiwalay na provided na comments dito, Pero kung pagbabasehan natin yung maging reaction ng publiko sa mga ganitong klaseng payag malinaw ng sentiment ng marami hindi sa kumbisito sa lesson kung hindi pa rin diretsong sinasagot sa issue. Hindi sapat yung apology kung may kasunod agad yung depensa sa paninisi. At saka hindi madaling sabihin na publiko na huwag makialam. Kung ang issue ay ikaw mismo ang nagpapasabog ng social media. Kasi yan ang mali nila, yung tone nila kami. Mga stories, ito yung prangka kong opinion ko dito. Ito yung pinakauna, yung hindi lahat ng sitwasyon applicable ang mind your own business. Okay? Kung kapitbahay mo na nag-aaway sa ulam, huwag kang makialam, Kung love life ng iba na wala namang kinalaman, huwag na makialam. Nandito ko yun. Pero ang issue kasi dito is public seller, public content, public transaction, public customer concern, at saka public behavior. Sorry,
Hindi yan, hindi yan private business yan eh. Lalo na kung ikaw mismo yung nag-post, nag-video, nag-caption. Alam mo, hindi ko alam yun. Kung ano na sabi dyan, di ba? Di ba? At saka ginawang content ang issue. Tsaka so, huwag mong sabihin sa tao na huwag makialam kung ikaw mismo naglapag nito sa publiko. Kasi kapag nag-public ka, no, yung automatic may public opinion. Okay? Ganun lang kasimple, okay? At saka at saka itong second problem na to eh. Oo, humingi siya ng tawad kay, tatay na mekaniko, no? Pero ilang segundo lang, may kasunod na agad na galing sila sa biyahe. May pressure talaga. Mubulwak talaga. Nagalit ako kasi hindi kasama yung una yung mekaniko. Kung walang tiwala, saan na sinama agad, di ba? So, ang tanong kasi dito, no, totoong apology ba yan? Ha? O apology na may kasamang justification? Kasi para sa akin, kapag humingi ka na ng tawad, pero agad mong ipaliwanag kung bakit ka may dahilan. Kasi nababawasan ng bigat ng sorry mo dito. At saka hindi ko sinasabing bawal magpaliwanag dito. Wala ako sinasabi dito. Pero wag nating itinta ang pure apology, kung pure apology ito, kung kita naman yung kasunod agad na pagbalik sa sisi ng buyer side. Okay? At saka tsaka ulit-ulit itong pinupunto eh. Bakit hindi nyo sinama yung mekaniko yung una? Ang totoo kasi ideal naman talaga ang dapat ang may mekaniko agad sa opisina eh. Walang debate dyan eh. Okay? Pero hindi ibig sabihin na wala kang karapatan na magpatingin ulit. Pagkatapos kung may issue na lumalabas, ito yung hindi niya matanggap. Kapag may concerned buyer, pagkatapos ng betang, normal lang hihingi yan ng second video, no? At saka normal lang nagdadala na yan ng mekaniko. Normal lang niya ipacheck kung may problema. Hindi pwede yung logic na hindi niya dinadala yung una, kaya wala na kayong karapatan magdala ngayon. Ano yun? Mali yun. Diba? Sa negosyo, lalo na yung sasakyan, ang concern ng buyer hindi dapat sineseryoso mas mababa dahil lang late dumating yung mekaniko, di ba? So, napansin mo ba yun, no? Yung parang ang punto niya kasi kung malaki na rin hindi mo napansin yung small time. Kung nagbebenta ka rin ng Rolex, bakit mo pinapansin yung small time business? Boss, mali yung analogy dito, no? Una, hindi ito Rolex issue. Hindi ito high-end versus small-time ego battle. Ang issue kasi dito yung customer concern. May public criticism. May reputational damage. At may mga tao nagre-react. No? Pangalawa, yung totoong malaki ka o professional ka, mas dapat marunong ka tumagat ng criticism. Hindi yung babalik ka sa mind your own business lecture para lang palabasin ang nag-comment ang problema. So, ang pangatlo, ang pagiging small time, hindi insulti dito. Minsan nga ang small time seller, mas maayos kausap kaysa maingay online. Yung paggamit niya ng words tulad na integrity, dignity, empathy, transparency, sablay yung consistency, man. Ito ang isa sa pinaka-obvious eh. Yung dami na binasang magandang salita, integrity, dignity, empathy, transparency, trust, inner peace. Pero mga stories, ang tanong ko sila, consistent ba o actual behavior? No? Kasi pwede maganda ang quote, pero hindi tugma yung kilos mo. Quote lang yan. Okay? Integrity, hindi lang sinasabi, pinapakita yan. Empathy, hindi lang binabasa, ginagawa na parang ng makikipag-usap. Transparency, hindi lang pagpo-post ng video, kasama dyan ng buong konteksto ang pag-ako ng mali. Okay? At saka yung dignity, hindi lang sa sarili, pati sa kausap mo. At doon pumapasok ang problema. Maganda yung vocabulary, oo, pero sablay yung application. Okay? Yung poverty point niya, ito yung dito, yung about sa poverty point, ito magiging kaya, Ako rin personally against doon ako sa poverty point. Yung tumutulong ka tapos salatang content mo na bago malasakit, nakaka-irrita rin yan eh. Okay?
Pero hindi mo pwedeng gamitin sa valid criticism laban sa pagtitipon na bilang panangga sa sarili mong issue. Kasi ang dating kasi dito, imbes na harapin mo yung reklamo laban sa iyo, magre-lecture ka ngayon tungkol sa kabutihan ng iba. Okay? Pwede naman parehong totoo, pwedeng mali yung pabuti mo, no? At saka, pwedeng may issue ka rin sa dapat sagutin. Diba? Hindi ka lang, mamili ng isa lang. Tsaka ito, pinakamatanda para sa mga manonood. Mga stories, tandaan nyo mabuti. Ang magaling magsalita online ay hindi automatic na maayos na seller. Ang magandang quote dito, ang maganda ng quote ay hindi automatic na maayos ang after sales. So. At saka maraming followers hindi automatic na nakakapagkatiwalaan. Kaya kapag bibili kayo ng second hand ng sasakyan, dapat magsama kayo ng mekaniko, magdala ka ng scanner kung kaya mo, di ba? Mag-test drive, huwag mayroong magtanong, di ba? Humingi lang listahan ng issues, i-save ang usapan, basahin ng terms and reservation ng depan, no? I-check ang papel. Kapag nag-depensive ka ng seller niya sa simple concern, mag-isip-isip ka na. Okay? Mas okay nang matawag kang matrabaho kaysa matawag kang nabudol. Okay? Kasi, at saka kung seller ka at may issue, no? Huwag puro quote, huwag puro lecture, huwag puro stay at your own lane, no? Huwag puro mind your own business. Ang kailangan ng tao ay malinaw na paliwanag, malinaw na proseso, malinaw na aksyon, at saka malinaw na respeto sa customer. Kasi sa dulo ng araw, ang negosyo hindi binubuhay ng motivational post. Binubuhay yan ng tiwala. So, mga stories, itong ko dito, final ko, ito yung take ko dito, mali yung lesson kung mali ang application. Okay? Oo, may mga pagkakataon na tama ang mind your own business, oo, pero hindi sa ganitong sitwasyon. Kapag ang usapan ay public seller, public content, public issue, at customer concern, hindi mo pwedeng patahimikin ang lahat gamit ng linyang huwag kayong makialam. At ang mas malaking problema kasi dito, imbes na luminaw yung accountability dito. Parang ginagawang moral lesson ang issue para ma-frame ang mga nakikisali sa problema. Pero hindi easy. Kung ang Iron Man dito, ito yun maging sa mga buyers kasi, kailangan maging mapanuri. Huwag magtiwala agad sa salita, branding at saka kasikatan. Sa mga sellers naman, kapag may issue, ayusin. Huwag i-lecture yung publiko parang takasan ng punto. At saka para sa lata, but even ako, okay? Hindi porket maganda ang quote, tama na agad ang mensahe. Okay? Mga stories, kayo naman yung magsabi, ang babasa inyong mind your own business sa ganitong issue, o para sa inyo, public concern na ito, kaya normal lang yung na may komentary at may batikos, At naniniwala ba kayo sa sincere na apology niya? O tingin nyo may halo pa rin yung depensa sa ang paninisi? Comment down below sa aking baba, At gusto nyo maraming mga opinionated, may aral, at may straight to the point of commentary. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great night. Bye.